Okay, meron tayong isang kwento ngayon na pinag-uusapan ng lahat. Politika, showbiz, tapos isang mabigat na akusasyon na biglang sumabog. Ang laban na to, hindi lang sa Senado nangyayari, kundi sa social media feed nating lahat. So, ano nga ba ang nangyayari kapag yung buhay ng mga sikat na tao biglang nabahaan ng ganitong klaseng issue? Paano kapag yung public service at personal na buhay biglang nagbanggaan sa harap nating lahat? Halika, himayin natin. So heto yung esena, may pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Tahimik lang, tapos bigla, may mga contractors, sina Curly at Sarah Diskaya, na binanggit ang pangalan ni Congressman Arjo Ataide. Ang allegation, tumatanggap daw siya ng kickback, ng porsyento, mula sa pondo para sa mga flood control project. Grabe, yan yung pambunggad na yumanig talaga sa publiko. Pero, alam nyo, halos kasabay ng pagsabog ng balita, may isang boses na agad-agad tumindig. Sino pa ba, kundi yung asawa niya, si Maine Mendoza. Dinala niya agad sa social media ang laban para ipagtanggol ang pangalan ng mister niya. Ayan, dito na tayo sa kabilang panig ng kwento, ang depensa. Bago pa man umabot sa korte, si Maine na mismo ang unang humatol. At para sa kanya, yung mga aligasyon, walang basihan. So ano yung mga sinabi niya? Unang-una, diretsahan, unfair daw at baseless ang mga paratang. Tapos nakiusap siya sa lahat na wag muna humusga, di ba? Hintayin muna natin yung katotohanan. At pinanindigan niya na malinis ang konsensya ng asawa niya at ipinagdarasal niya na yung mga tunay na salarin, sila yung managot. Pero hindi pa siya tapos dyan. Naglabas pa siya ng isang mas mahaba at mas emosyonal na statement sa Facebook. Dito, sinagot niya yung tanong na nasa isip siguro ng marami. Saan ba talaga galing ang pera nila? Ito yung pinakasentro ng depensa niya. Isang napakatapang na statement. Sinasabi niya na lahat ng tinatamasa nila, yung bahay nila, yung mga gamit nila, lahat yan galing sa sarili nilang pawis at pagod, hindi sa pera ng bayan. So, nilinaw niya yung argumento. Ang pundasyon daw ng yaman nila ay yung mga tao nila sa showbiz, hindi sa politika. Matagal na silang kumikita bilang artista at nagbabayad sila ng tamang buwis. Kaya para sa kanila, yung akusasyon na nagnanakaw sila, personal na insulto raw talaga. At ito na siguro yung pinakamabigat na binitawan niyang salita, grabe to. Kasi dito, ipinupusta na niya yung sarili niyang credibility. Sinasabi niya, look, hindi ako bulag na tagapagtanggol. Kung may kasalanan talaga yung asawa ko, ako mismo hindi ko siya pagtatakpan. Wow! Okay, so narinig na natin yung depensa. Ngayon, para maging patas, balikan natin yung pinagmulan ng lahat. Ano ba talaga yung mga specific na paratang at paano to lumaki dahil sa perception ng mga tao? In short, ito yung banggaan ng dalawang kwento. Sa isang banda, sabi ng mga accuser, may porsyento, may usapan. Sa kabilang banda, sabi naman ng kampo ni Atade, wala kaming kinalaman dyan, sa korte na lang tayo magkita. Dalawang version na parehong humihingi ng tiwala natin. At dito pa lalong nagiging komplikado ang lahat kasi bukod sa laban sa Senado o sa korte, meron pang isang korte na tumatakbo 24/7, yung Court of Public Opinion. At ano yung gasolina nito? Yung mga litrato online, yung mga travel, yung lifestyle nila na madaling gamitin para sabihin, ayan o, saan galing yung para? Okay, balik tayo ngayon sa sagot ni Maine dito sa issue ng perception dahil hinarap niya to ng diretsahan. Ipinaliwanag niya kung bakit, sa tingin niya, sila ang pinupuntirya. Ang galing, di ba? Inaamin mismo ni Maine na, oo, gets ko. Kung titingnan mo lang yung mga litrato, yung mga kwento online, madaling isipin na may mali. Pero yun nga yung punto niya eh. Ang perception, hindi palaging yan yung katotohanan. So ito yung paliwanag niya. Dahil sikat sila, dahil public figure sila, napakadali daw silang gawing target, pagdudahan at husgahan. Pero ang diin niya, habang tama na magalit ang tao sa korupsyon, sa kasong ito, baka sa maling tao raw natin ibinabaling yung galit. At binuod niya yung buong sitwasyon sa tatlong bagay. Sabi niya, may tatlong panig ang bawat kwento. Una, yung version ng mga nag-aakusa. Pangalawa, yung version nila. At yung pangatlo, yon yung totoong katotohanan. At kumpiyansa siyang yung katotohanan na yon sa kanila papanig sa huli. At dito niya tinapos ang statement niya. Isang napaka-misteryosong linya, di ba? Parang sinasabi niya na habang lahat tayo nakatingin sa kanila, yung mga tunay na may sala, ayon, nagse-celebrate lang sa isang tabi.
So, dito tayo iiwan ng kwentong ito. Sa panahon ngayon na isang click lang may balita na, isang scroll lang may opinyon na tayong nabubuo, paano nga ba talaga natin malalaman kung ano yung totoo at ano yung hindi? Isang tanong yan na para sa ating lahat.